pwede bang purgahin yung ating mga alagang breeders na nakasalang? Hindi nila napurga bago nila pinagsama o hindi nila nakondisyon ng maayos. Iisip nila ba't ang payat, lalong mga ngayayat, baka may bulate, so kailangan pupurgahin. Pero ang problema, nakasalang na. Yo, what's up mga kalapatids? Isang magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Choco Bulop TV. At ito na nga, ito yung ating mga alaga. Katatapos lang ng rumonda at gusto na nilang pumasok dahil time check tayo mga kalapatids. Alas 10 pasado na, so gusto nang kumain yan. Hanggang ngayon hindi ko pa napapakain kasi nga marami tayong ginawa. At sinamantala natin yung pagkakataon kanina habang wala pa sila. Ayan, naglinis tayo, nagsanitize na rin ang sahig. Ayan, may pumasok na isa, yung ating alaga. Samantala, ito yung iba nasa labas pa. At ito yung ating mga breeders. At kung mapapansin ninyo mga kalapatids, nalinis ko na rin yung kanilang mga poop tray. At ito yung ating dalawang breeder. Wala na yung kanilang inakay dahil nandito na mga kalapatids. Hiniwalay na natin kahapon yan. At dito na nga natulog yung mga inakay na yan sa ating flyers slope. Nakakapag-viewing na sila dyan. At mamaya pag pinakain natin to, tatanggalin natin tong harang para makita nila yung sistema o yung routine ng mga flyers natin dito, na yun ang kanilang gagayahin at kalalakihan. Alright mga kalapatid, so eto nga yung ating for today's video. Kasi kahapon bago ko hiniwalay yung ating mga alagang inakay, napansin ko nga dahil nga naglabas ng pangatlong clutch itong ating pares na Vandenbroek and Taiwan. Sinilip ko mga kalapatids kung okay pa ba yung kondisyon nila. So far okay pa naman, kaya lang nakita ko yung mga dumi nila mga kalapatids. Eto, di ko alam kung sino sa kanila yon, ay merong tapeworm. May maliit na tapeworm, yung parang maliit na gel na malagkit na ano man tawag doon, kulay nun, creamy, parang creamy white, mga ganun mga kalapatids na kanubi. Kumbaga breeders natin may tapeworm. So ang mahalagang tanong mga kalapatids na kanubi, pwede bang purgahin yung ating mga alagang breeders pagka nakasalang sila mga kalapatids? So yun ang sasagutin natin for today's video, kaya tutok lang mga kalapatids. So dyan lang kayo antabay at magpapakain lang muna tayo, and then babalik tayo doon sa ating mga alagang breeders para sagutin yung tanong na yan. Lumipad pa yung 3 ibon natin, no? Ayun, no? Dahil nga may nagpaputok dito sa ating malapit sa ating kulungan dahil nga bisperas ngayon ng bagong taon. Kaya ayun, nagliparan na naman yung ating mga alaga. Magpapakain na sana tayo, pero okay lang yan mga kalapatids. Hintayin na lang natin sila bumaba at pababa na rin yan dahil nakailang ikot na yan kaninang umaga. At syempre tatanggalin na natin to. Excuse me dyan, Nugin. Tanggalin na natin tong harang na to. Alternatibo pa rin yung ating kulungan, mahinang nilalang, pero okay lang yan. Saka na natin i-upgrade yan dahil nga hinihintay pa natin yung mga gagawin dito sa aming bahay. Kaya hindi muna tayo nag-upgrade at nagre-renovate. So ayan mga kalapatids, okay na. So kukunin ko na yung aking mga hinugasang pakainan nila. Ayan mga kalapatids, nakabilad. So kukunin natin to, kailangan natin to at ito. Kunin na nga natin lahat. So yan, hinugasan ko yan mga kalapatids kanina. Sinabon natin, pinanitize, kaya okay na yan. So ganyan nga, binilad pa natin sa araw para nang sa ganon malinis mga kalapatids. Dahil nga special ang araw na to, ngayon ang pagtatapos ng taon o mamaya. So kailangan malinis lagi yung ating kulungan para sa ganon buong taon malinis yung ating loop. Sana ganun mga kalapatids. Kaya natin yan dyan, dami natin para pernalya. Time check tayo mga kalapatids, 10:09 ng umaga. Hindi pa rin dumadapo yung 3 lumipad. So check natin dito mga kalapatids. At ayun, nagdapo na sila mga kalapatids dito sa bubong ng ating kapitbahay. Dito lang naman sa tapat. So tatawagin na natin yung mga yan dahil gutom na yan mga kalapatids. At nang masimulan na natin yung pinaka for today's video natin mga kalapatids. Pakainin natin sila. Yung hindi papasok, hindi makakakain. So ito, dalawa, ayan, tignan nyo mga kalapatids, gutom na yan kasi dapat maaga pa lang sinusubuan na yan. So nakikita nila yung routine.
So gagawin natin, since hindi pa makakatalon yan, lalagay natin dito. Ayan. Ayan, nilagay natin, binaba natin para makitukaran din sila, makigaya. Ayan, ito pa, isa. Ayun. So sige, para makita nila yung routine ng kanilang mga seniors dito sa Flyers Slope. So wala pa yung iba, nandun pa nagpapahinga. Tatawagin pa natin ulit. So yun na yung pinakahuling tawag natin mga kalapatid. At kapag ka hindi pa sila lumapit, hindi na natin papakainin yung mga yan. Alright. So ayan, ito na yung ano, ayan. Isa, dalawa, meron pa isa, si Angel, ayun, yung blue bar. Ayan. Oh, ayan na. So yun mga kalapatids, naka-newbie, pumasok na. Ganyan lang tayo mag-trap, simple lang. At siyempre, bibigyan pa natin ng isa pa yan dahil alam natin kulang yung patukang binigay natin. So hindi nga muna natin nila lahat mga kalapatids para nang sa ganon mag-agawan sila. So ayan na. Sige, banat. So ito pa. So mapapansin nyo mga kalapatids, so yung dalawang newbie yung dalawang young bird natin nandun sa sulok nagmamasid-masid lang. So pagka nagutom yan, ayan, lalapit yan ng pusa. Magkikicks in yung kanilang survivability instinct. So makikituka yan. Pero siyempre, hindi yan makakain ng maayos dahil nga mahina pa sila tumuka at mauubusan sila ng kanilang mga kasama. Pero okay lang yan mga kalapatids na newbie. Ang mahalaga dyan matutunan nila yung survival instinct na kailangan nilang kumain. Then mamaya, after natin magpakain, siyempre gutom yan, kulang yung kinain yan, dito natin sila pakakainin ng solo. Ay papakain natin sa kanila is more on pellets mga kalapatids para sa ganun kumpleto, nabubulol pa, kumpleto yung sustansya na kanilang kailangan. Alam nyo kasi sa pellets kumpleto recados na yun mga kalapatids. So ito naghahanap na ng tubig dahil kanina pa naglilipad yan, kulang na kulang yung ating pagkain. So okay lang yan, mabitin sila sa umaga pero sa hapon tayo babawi. Ayun yung dalawang young bird kawawa, gutom yan. Wala silang magagawa kundi makituka. So isa medyo engot-engot pa. Pero okay lang yan, matututo rin yan mga kalapatids. A few moments later. Oh, ang bilis naman. Ubus agad mga kalapatids. Parang dinaanan lang ng bagyo. Dahil nga matatakaw yung ating mga alaga. At syempre medyo bitin yan. Pero balik na tayo mga kalapatids sa ating for today's video o yung ating pinag-uusapan sa episode na ito. Kung pwede bang purgahin yung ating mga alagang breeders na nakasalang. So yan yung mga tanungan ng ating mga ka-newbie kasi nga yung iba hindi nila napurga bago nila pinagsama o hindi nila nakondisyon ng maayos. Iisip nila ba't ang payat, lalong mga ngayayat, baka may bulate, so kailangan pupurgahin. Pero ang problema nakasalang na. Kagaya niyan mga kalapatids, nakita nga natin na meron na silang parasite or tapeworm kasi nga pang third clutches na nila yan. Bagamat pinurga natin yan sila ng 2 beses bago natin sila isalang. Kaya lang dahil nga third clutches na at kung ano yung binibigay natin, lalo na to one soil na kailangan naman talaga nila yung mga minerals na nandito, maaaring maglaman din yan ng mga hindi kaaya-aya sa kanilang katawan kagaya ng bulate. At yun nga, nakita nga natin meron silang tapeworm kahapon. So ang ginagawa ko mga ka-newbie pagka ganyan, hinihintay ko muna na maglabas ng itlog itong hen. Nakarang araw nga, naglabas siya ng itlog, unang itlog. So hindi ko pa siya agad pinurga. Hinihintay ko na ilabas niya yung pangalawa. Bakit mga kalapatids? Kasi hanggat nasa loob yung kanyang itlog sa katawan niya, maaaring maka apekto dun sa kanyang mga inakay. At alam niyo naman ang pampurga mga matatapang yan mga kalapatids. At nakakaapekto talaga yan sa pangkalahatang kalusugan ng ating mga alaga. Kaya ang ginagawa ko, hinihintay kong mailabas yung pangalawang itlog. Pagka kompleto na, 2 itlog na, doon ko sila pwede nang purgahin mga kalapatids. Pwede kayong gumamit pa rin ng mga capsules o yung mga pampurga mga kalapatids. Pero pagka ganyan, ang ginagamit ko na lang yung hindi masyadong ang epekto. So water soluble tayo ngayon. At ito yung ating bastonero ang gagamitin natin. So meron namang ratio dito mga kalapatids. Kung hindi ako nagkakamali, sa isang ganito na ilan ba to? 5 grams is 1 gallon of water. So hindi naman sila aabot ng 1 gallon of water mga kalapatids dahil nga di naman nila makokonsume yun. So ito na lang, inano na lang natin, kinalculate na lang natin, hinati na lang natin. So almost nasa
more or less 500 liters. I mean 500 ml ng tubig, and then isang teaspoon ng ganito ng bastonero. So lalagay lang natin yan dyan mga kalapatids sa tubig. Water soluble yan. Ginagamit to mga kalapatids sa sa mga ibang hayop din, mga gaya ng mga tupa, ng kambing, ng kalabaw. Yes. So yan mga kalapatids. Meron namang yan, direction naman yan sa sa dito sa pakete. So kakalugin lang natin, ganda ng kulay mga kalapatids, parang gasolina. Yung Pepsi dati na kulay blue, Pepsi blue. Ayan. So ngayon pala mga kalapatids, bisperas ng bagong taon, kaya may mga nagpapaputok. So pasensya na kayo at Happy New Year sa inyong lahat mga kalapatids. Kaya sana sa susunod na taon maganda yung pasok ng ating bagong taon at swertehin naman yung ating mga kasamang kalapatids dyan. Ayan, so yan ang ating ipapainom. Idadamay na natin lahat sila mga kalapatids para nang sa ganun ay mapupurga na sila. So gradual lang epekto nito. Bibigay natin to sa ating mga alaga, sa breeders. Pero mga kalapatids na kanyubi, pwede rin kayong gumamit ng bawang. Pwede nyo subuan ng bawang, yung kasing laki lang ng butil lang tinutukan nila. Hindi totoo yan. O kaya naman ay pwede nyong ihalo sa tubig, bawang juice. Ayun ay natural na pang purga sa ating mga alaga. Bola lang yan. So yun mga kalapatids, so ito gagamitin ko sa ngayon para sa kanilang lahat. At advisable to pagka wala pang laman yung kanilang sikmura. Pero okay din gamitin kahit na kakain sila. Basta gagawin natin to, ibibigay natin sa kanila to 3 days, 3 consecutive days para mas maging maganda yung epekto. Kasi gradual ang epekto nito para pagka ng mga parasite sa kanilang bituka mahihilo na yon hanggang sa mga susunod na pagkonsumo pa nila nito talagang manghihina na at mapa-flash out na nila sa kanilang sistema. Okay. Alright mga kalapatid, so ibibigay ko na to at sana ay may natutunan kayo sa ating mga pinag-usapan at pinagkwentuhan sa episode na ito. Kaya kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para sa ganun sa susunod na kwentuhan updated ka. At huwag mo na rin kalimutan mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video ito at paki-follow ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. So paano mga kalapatids, bibigay ko na to sa kanilang lahat, paiinumin ko na sila. Maligayang bagong taon sa inyo mga kalapatids. Hanggang sa susunod na taon. Paalam!